Hi guys, this is Yuri S. Agonia, Customs Administration students from Philippine College of Technology. And now we have some topics are going to discuss. Let's go! So what is trade remedy measure? Trade remedy measures are actions by the government para protektahan ang mga domestic industries from harm caused by unfairly priced. Trade remedy measures are imposed by the government for threatening their domestic products. At nakadivide din ito sa tatlong laws with World Trade Organization's agreements such as Safeguard Measure, Anti-Dumping Measure, and Countervailing Measure. Let's start with anti-dumping duty. So, what is anti-dumping duty? Dumping measure is provide protection to our Philippine domestic industry. Meron din itong duration, ang anti-dumping duty. Nakadepende din ito sa kung anong uri ng kaso at mga regulasyon dumping duties. Ang halimbawa nito, ang exporting company ay nagpadala ng dumping sell products to one importer in the Philippines at low price than the normal value. Kaya dito, nalulugi ang ating mga domestic industry sa Pilipinas dahil sa mga dumping duty. And now for countervailing measures. Ang countervailing measure naman ay isang hakbang na ipinapataw ng isang bansa upang labanan o pantaya ng epekto ng isang subsidy. Sa madaling salita, kung ang bansa ay nagbibigay ng subsidy, tulong pinansyal o benepisyo sa kanilang mga exporter para mapababa ang presyo ng kanilang mga produkto, maaaring bumagsak ang presyo sa merkado ng ibang bansa dahil dito. Kaya naman, nagpataw ang karagdagang buwis o taripa o tinatawag natin countervailing duty upang balansehin ang epekto ng subsidy. At ngayon naman ay sa General Interpretive Rules na may anim din itong rules. Tara, simulan natin! For the Rule 1, Terms of Headings, Sections, and Chapters. Halimbawa sa pag-classify natin ay isang elephant, makita sa Section 1, Live Animals, Animal Products, at makita rin ito sa Chapter 1, Live Animals. Ganun lang kasimple. For the Rule 2A, incomplete or unfinished, unassembled, or disassembled. Halimbawa natin dito ay isang upuan at sasakyan na disassembled. Talagang sadya ito na disassembled para mas mababaw ang pagpataw ng taripa dito. For the Rule 2B naman is mixtures and combinations. Bawa natin dito ay isang kutsilyo na may flashlight at flashlight naman na pwedeng i-charge ang ating mga cellphone. At para sa Rule 3A naman ay most specific. Halimbawa natin dito ay isang metal knife. Madali lang ito makikita dahil most specific description ang lagi mong titignan dito. At ngayon, for the Rule 3B naman, composite goods of different components. Halimbawa natin dito Ay isang coconut cake. Ang coconut cake ay may 60% na bread at 40% na coconut sprinkles. At sa pagkasafay naman dito ay lagi natin pipiliin ang 60% dahil ito ay nagbibigay ng mataas na essential character para mabuo ang isang produkto. What if naman? If ang bread is 50% at 50% din ang coconut sprinkles, paano natin ito i-classify? Kaya naman sa pag-classify dito, kung sino yung last numerical number, ay yun ang ating pipiliin. For the Rule 4 naman ay most akin. Goods which cannot be classified in accordance with the above rules shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin. Sa madaling salita, ito ay mga new discovered products. Halimbawa natin dito ay itong drone na usually sobrang maliliit lang ito at ngayon pwedeng sakyan ng mga tao. For the Rule 5 naman ay special containers. Halimbawa natin dito ay isang guitar with case. So dito naman, for suitable for long-term use, cheap, or naka-fitted na. So madaling salita, presented with the articles which they are intended for. For the Rule 5B naman, packing materials and containers. Halimbawa natin ito ay isang relo na nakapackage in a paperboard box.
pag-classify naman ito ay nakahiwalay dahil no binding and repetitive use. At ngayon ay Rule 6, Subheading Rule. So, always remember that only subheadings at the same level are comparable. At siya nga pala guys, may HTN pala tayo o tinatawag natin na ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Ang HTN ay binubuo ng 21 sections, 97 chapters, 1,224 headings, and 5,800 subheadings with World Customs Organizations. At yun lang guys, maraming salamat sa panonood.